Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Milyonaryo. Pahayag ito ni Mr. Jay Sonsa sa interview niya with SMNI. Nakakagulat. Is this true? Sabi niya may bali-balita daw na si Yusek Cabral nakita sa Europe. Ano ba ito? Patay na nga natos nandun pa sa Europe. Okay, pakinggan natin si Mr. Jay Sonsa. Ang insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang anong tawag dyan at marka ng yung ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon, may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to in Paris. Sapagkat ito ang insurance ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang anong tawag dyan at marka ng yung ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to in Paris. Sapagkat ito ang So, ito, nakaka-intrigang balita. Again, these are all speculations, ano? Wala pa ring katotohanan. Yung bangkay na autopsy, kaya lang, ang PNP, nagsabi kaagad na kay Yusek Cabral ngayon. Kaya lang, may nabasa kong post na kumu-question, ba't napakabilis ang pagkuha ng DNA? Mga 2 days lang tapos na. Samantala sabi ng mga doktor, it normally takes 2 weeks bago makuha yung DNA testing. Samantalang dito sa pag-DNA testing kay Cabral is 2 days lang. Kaya sabi ng doktor na yan ang kanyang trabaho. Pwede ba sabihin nyo sa amin saan kayo nagpa-DNA testing para dyan na rin kami? Kasi napakabilis. So may question sa DNA. Kaya hindi mo maalis talaga yung duda-duda. Ako nga, duda ko dahil bakit si Yusek Cabral na sinabi niya na earlier na may fear of heights siya. Takot siya sa mga ganyan bangin. Bakit doon siya mag-standby? Diba? Kahina-hinala eh. So, anyway, yung Cabral files na yon, nakakuha si Senator Ping Lacson ng kanyang kopya galing mismo sa abogado ni Yusek Cabral. Kasi kwento ni Senator Ping na nag-uusap sila ni Yusek Cabral bago siya namatay kasi parang gusto niyang magtestigo sa Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa SARO, yung Special Allotment Release Order. Yun po, napaka-importanting dokumento yun. At handang magtestigo daw si Yusek Cabral, kailang sa unang usapan handang magtestigo, mamaya nagbabago-bago ang isip. Kaya sabi ni Senator Lacson na sa pag-usap nila sa abogado, bigyan lang muna nila ng enough space si Yusek Cabral na mag-reflect kung ano talagang decision niya hanggang hindi na lang natuloy yung pagtestigo niya dahil may nangyari na sa kanya. So, ano ba yung pagkamatay niya? Disgrasya ba? Nadulas? Posibleng madulas. Imposibleng doon siya mag-standby dahil takot siya may phobia siya sa heights, sa mga bangin.
So, nagpakamatay ba siya? Posible, siguro yan. Mas ginusto niya ng tapusin ang buhay niya. Or, ito pa, baka totoong buhay pa siya. Para hindi na siya makapagtistigo at yun na lang, ligtas na siya. Kasi parang natatakot siya na ma-corner eh. But anyway, lesson learned natin dito is yung kayamanan, pera, material wealth will not give you joy. Pwede, pansamantalang kaligayahan, kaya lang yung inner joy, peace of mind, wala. Kaya tama yung sabi sa Bible na the root of all evil is the love of money. Sayang itong si Jose Cabral dahil napakaganda yung kanyang record sa DPWH. Yung mga nabasa kong comments si Ross from the ranks hanggang nakarating siya ng USEC. At maganda yung he's a technocrat dahil yung mga pinag-aralan niya talagang doctorate, masteral, kaliwat kanan, aral siya. Kaya lang, sino ba yung nagsabi na parang kinain na siya ng sistema ng korupsyon. At ito na nga, tumambad ang grabe, talamak na korupsyon itong administrasyong Marcos Jr. dahil lumobo na ang mga kickbacks. Panahon ng Aquino administration, according to the Diskaya couple, 10% lang ang kickbacks. Na okay naman to me, ang mga infrastructure projects panahon ng Aquino administration, maraming nagawa. So pabayaan mo na lang yung kickbacks na yan, 10%. Okay pa yun. Pagdating ng Duterte, tumaas ng kaunti, 12 to 15%, sabi ng mga Diskaya. Tapos, marami namang nagawa. Bill, panahon ng Duterte. So okay lang sa akin yun. Ito ngayon, Marcos Jr., wala na ngang naipatayong magaganda, walang legacy project, grabe pa, naging 30 to 40% na ang kickbacks. Kaya, ayun, nilamon na siya ng sistema itong si Jose Cabral. Again, walang confirmation kung totoo, bali-balita lang yan. Sana lalabas ang katotohanan kung buhay pa ba siya o patay na. Hindi ko pa alam. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na